Given that the National Migrant Workers Day is happening just a few days away on June 7, how can OFWs and their families leverage the resources and initiatives that were discussed today to further empower themselves in terms of health and financial security? So Jess, I think Gary mentioned this a while ago, and Estelle also touched on it a little while ago during her speech. But really, what we're encouraging our OFWs, and especially their families, is to educate themselves with regards to financial planning. It's really key because, as mentioned by Carrie, those back home are also important in ensuring that the goals of the family are actually taken into consideration bago sila umalis hanggang sa pagbalik nila for a vacation. Because whatever our overseas Filipino workers earn back abroad, they also bring home to the Philippines. And it's crucial that what they bring home to the Philippines is managed very well. And when we say manage it well, hindi lang pagbabudget, hindi lang pag-iipon, but syempre pagpaplano rin para sa kinabukasan. Kung paano sila makakauwi, kung sa Pilipinas man yon or even abroad. And so we think initiatives such as helping them learn about financial products, how they can also start developing their own financial plans, are very important for most of our overseas Filipino workers and their families. And also what's significant about this is, earlier Gary mentioned it's not just a product but a program. And how important is it that we include the OFW families themselves in the program? Kumbaga yung ino-offer natin, it's not just for the OFWs themselves. Well, again, we've been advocating in financial literacy sa OFW communities for so many years already. And yun yung common, no? Hindi lang yung umalis ang may responsibilidad. No? So for an OFW to be successful, yung partners nila. So hindi na uubos yung requirement, yung kailangan, yung mga babayarin kung hindi nagkakaisa yung sa pagpaplano. And that's why when we do our financial planning, it's really designed for the entire family. Dati kasi when we started, we were just teaching them personal finance. But what we're doing now is family finance. Very important, even the small kids have their own responsibilities and role. And kailangan malinaw yun sa bawat miyembro ng pamilya para maging successful, makauwi si mommy, makauwi si daddy. So that's our program. Mahalagang naiintindihan ng bawat isa, lalo na din yung mga sinusuportahan. Kung paano nila susuportahan yung sumusuporta sa kanila. Okay, this time for Ms. Estelle, how does the Plaza Poble Policy Center identify the pressing needs of our OFWs, and how do these insights inform the types of programs and partnerships that you pursue? Thank you so much for the question. We're really a welfare-based organization. So, karamihan po namin hinging tulong sa amin, and I see some of our OFW leaders in the audience, karamihan po na hinging tulong sa amin is pensyon. Yan, yung mga nakauwi. Tama po, no? Yung mga nakauwi na OFW, senior na sila, walang adequate healthcare, walang adequate na retirement plan, walang adequate na pensyon. Ang pinaka-hinihingi sa amin is reintegration program. Paano pag uwi nila may kabuhayan sila dito. Ngayon, I feel like, syempre, nandyan na tayo, kailangan nating mag-lobby sa gobyerno para sa mas marami pang tulong regarding this. But at the same time, we can do something preventive. Kaya po, we're very keen on our partnership with Sun Life. Kasi habang nasa abroad pa yung OFW, yun yung best time na maghanda para sa retirement. Yun ang best time para mag-ipon, para pag-uwi may negosyo o may kabuhayan. Yun yung best time para maalagaan nila yung kalusugan nila, at kung magkakasakit man sila, dahil isipin na lang natin, no, habang tumatanda talaga tayo, OFW ka man o hindi talaga may iwasan na magkakaroon na ng issue sa kalusugan. So that's why we decided to enter into a partnership also with Sun Life, because a lot of these problems hindi naman sa can be prevented, pero maybe hindi kasing dami yung namong problema ngayon na paretiro na OFW kung no their prime years they already had the tools and knowledge kung paano sila pwede makapaghanda para doon. I
I think yung biggest mindset shift na kailangan, which is something we're willing to help with, kasi alam to ni Sir Carrie, also not just as a partner, but I think as a family friend, no, na yung nanay ko nagkasakit din ng cancer. I think maraming nakakaalam nito. Alam ko kung gaano kagastos magkasakit ang isang mahal mo sa buhay. So, napaka-importante na maisip natin yung insurance, mga financial plans, hindi po sila gastos. Kasi yun yung mindset shift na kailangan natin. Ano siya? Pagsusubi, pagtatabi, para pag nangailangan ka in the future, meaning kapag katulad ng nanay ko, nagkasakit ka, nagka-cancer ka, ang mahal po kasi yun eh. Kung masabi ko lang po talaga sa inyo magkano yun, ang laking bagay na buti na lang, no? Buti na lang, nagpa-participate tayo sa financial literacy program. So ako mismo at yung nanay ko, we made sure she was insured. Nung nagkasakit siya, hindi na namin problema yung magkano yung pagpapagamot. Kasi sinagot yun ng insurance. And I wish more OFWs and more Filipinos in general would also be as prepared. Oo. Maski malaman nyo man lang, kunyari, hindi wala pa sa budget, hindi pa pasok sa budget. At least alam nyo magkano yung posibleng kailangan to get the coverage or the help that you need, or para at least makapaghanda kayo that way. Sorry kung ang haba ng sagot ko, pero kasi passionate din ako dito dahil yun nga, paulit-ulit po yung problema na narinig natin din from our OFWs, and feeling ko kung alam lang nila na meron silang mga paraan that they can save up for this, alam nila kung magkano, kasi hindi po lahat ng insurance ay mahal. I think that's another misconception na porke insurance yan, tinatakbuhan yung ahente kasi hindi nyo pa maalam magkano eh. Magkano versus yung matatanggap nyo. So just an open-mindedness is something that we're willing to advocate for. Alright, thank you for that, Mrs. Ted. Mrs. Ted, hindi mahaba yung sigot mo. That's something that we really need to hear. We need to drive the point that when it comes to these things, hindi to gastos. These are investments for yourself and for your family as well. Okay, so again, to our friends from the media, we have a microphone set up here in front. Feel free to approach and ask your questions. Anybody here who has any question for our guests? Go ahead, sir. Hello, good morning. I'm Dean from Daily Tribune. I'm also an ex-seaman. So usually kasi, di ba, when it comes to insurance, pag kumuha na ng policy, nandiyan yung kakailanganin mo na, tapos na aksidente ka sa barko, nagiging problema. Pag mag-claim ka na sabihin ng insurance, hindi ko overtake kasi ang trabaho parang hazardous, parang isa sa mga nagiging gap sa insurance. Kaya nangyari ngayon, ang iba, takot kang kumuha ng insurance. Kasi when on board ako, hindi ko rin pala magagamit kung na-accident ako sa barko. Kasi pwede sa lupa, i-deny nila kasi yung trabaho ko, parang isa sa mga ng insurance na hindi ko over dahil ko yung kind of work parang hazardous siya, so hindi siya magiging, para siya yung magiging hindrance para hindi yung maklaim yung policy. So, sa global Pinoy, ano yung magiging uniqueness niya? Kung when you go there, paano siya refer sa mga kakilala ko na seaman pa rin na, wait, kunin mo kasi magaling talaga. Sa previous company namin, naging ginawa nila, pag nakabakasyon kami, covered kami ng 3 months. So, kung meron pang mangyari aksidente sa lupa, insured kami. Pero kung nangyari sa barko, yung insurance ang principal yung sasagot sa amin. So, ano yung magiging uniqueness ng Global Pinoy na Sun Life? Okay, I guess anybody from Sun Life can answer that question. A very crucial question, in fact, especially sa mga kapatid natin seafarers. Thanks for that question, sir, and sorry about your experience. Masasabi ko po dyan, iba-iba kasi ang klase ng insurance. So, importante na yung kung kukuhanin nyo, ay alam nyo kung ano yung kino-cover niya at ano yung hindi niya kino-cover. Para ma-insure natin na comprehensive, yung lahat ng kailangan nating protection ay nandun, nakuha natin. So, in your case, hindi po siya nagko-cover ng accident during your yung trabaho. Meron po kasing gano'n talagang insurance. Pero meron namang mga produkto na mako-cover yung mga gano'n. Yung pong kaninang Sun Life OFW Health Protect natin, yun naman po ay para sa critical illness, so in case magkasakit. So dapat po importante, alam nyo kung ano yung kino-cover. Para po alam nyo rin kung ano pa yung kulang. Ayun po yung masasabi na, ayun
yun sir, sana nakatulong. I think Sir Carrie has something to add. And just to add, maganda rin po yung totoo po yan, no, na kumbaga parang may coverage, bumili. Ito na rin naman po ang maganda kasi yung commitment po ng Sun Life, hindi lamang po ito product, hindi lamang po ito marketing event. Pati rin po yung operation po namin, ina-align po namin sa pangangailangan ng mga OFWs natin. Ang OFW sector po ay isa sa mga priority segment ng Sun Life na kung saan, nabanggit ko kanina, dinesign po itong produktong ito with them, co-design ito. At hindi lamang po ito yung pinag-usapan namin. Maging yung mga serbisyo pinanggit nyo po kanina ay napapag-usapan din. Kaya malamang marami ba pong mga programa na lalabas na doon po sa pangangailangan na tutugon sa ating mga OFWs. So, ganoon po yung commitment namin dito. Okay, do you have a follow-up question from the gentleman from Daily Tribune, or are we good? You have a follow-up? Okay, we proceed now to the next question, sir. Good morning, I'm Pastor Joe Biasong ng OFW and Family Christian Ministry and from 702 DCS. My question is this, ang OFW when they, after the PIDOS, no? PIDOS, there are banks that are doing the PIDOS sa kanila. They're so excited to be a member in any program ng bangko. After that excitement, pag alis, wala na. So, ang problem ngayon, gusto ng OFW, they wanted to be in this program, you know, but most of the basic workers are not receiving personal money from the employer. Kalimitan, direktang pinapadala. So, if we can arrange a program na from agency, you mentioned, sir, kanina na kasabay ng contract, isasabay na. How can we do that? I think yun yung aking concern. Para matiyak natin that OFW will have that program na para sa kanila. Kasi hindi gusto nila but hindi nila magawa. Kasi yung sweldo nila ay hindi naman nila hindi nila natatanggap direkta. Pangalawa, natatanggap nila pero hindi naman pwedeng lumabas or I think you have that solution kung paano. Anyone from Sun Life? Sir, that's a very good insight. Totoo po yun. Kaya po itong programa o ito pong product na to is just the first step. Ang second step po namin is to partner with an organized OFW institution para matugunan. Ito po yung mga linkages namin. And yung third step po, tama po yung sinabi niyo, to partner with those na nag-deploy, mga agency, to let them know. Kaya po yung education, yung literacy doesn't just go or addresses the families, but even the institutions that providing service to them. So maganda po yung pagkakataon na tingnan din po natin kung ngayon may programa na tayo, may produkto na tayo, ano naman po yung mga facilities para makuha nila ng mas maayos. And we get a lot of insights from that as well. Kaya po, nagsisimula yung payment facility. Yung iba po may nagsasuggest ng para bang naka-deduction sa mga remittances nila. So those are programs na maganda pong pag-usapan moving forward. Maybe also, Ma'am Estelle or Sir Luther, how do these concerns factor into your future programs or policies, especially when it comes to your partnerships? On our end naman po, I think what we're really doing at the OPLE Center, which I hope nararamdaman po ng aming mga partners, and Pastor, feel free to also approach us. What I really want us to do is to listen to the OFWs themselves. Kasi ang hirap din po that we're coming up with programs, pero yan, yung katulad po ng concern nyo, hindi na fa-factor in. So one of the things that we've been doing is we've been doing a lot more dialogue with OFWs, organized groups, andito po yung iba sa inyo, and also with government. So government and private sector as well. So yung mga ganyan po concerns, I hope you continue to voice that out, all of those suggestions.
to make sure that nabibring up din siya, let's say, with any of the partners of the OPLE Center, whether private or government. You wanna add anything, Sir Luther? Thank you, Pastor. Sa tanong mo yan, napakahalaga ang linkages ng NGOs like us who are advocating for the welfare of OFWs, linkages with the government agencies and the private sector. Ang actually role ng Office Center is really to link the private sector and the government and us on the NGOs, because we become the tulay between the policymakers, which is the government, and the ones asking, which is the private sector. And of course, behind that is the ultimate beneficiaries, which is the OFWs. So our role now is really to develop that links, that strong linkage between the government and the private sector. And here we are standing for the welfare of the OFWs. Maraming salamat po. Siguro, additional po. Sa seafarer, wala tayong masyadong problema kasi may direct bank. Sila, pag-alis pa lang. But the problem is yung land base natin na totally nasa kanila na ang control. Kaya na wala silang, hindi na alam kung paano gagawin. I think we have to sit down with the agency also, ang land base, to facilitate kung paano nila gagawin. Para may ATM na rin sila, paglabas, ipapacilitate ng agency para the same, parang paghulog nila o pag-remit nila, automatic papasok na dun sa inyo sa programa for OFW. Alright. Again, do you have anything to add? Just to add to that, sir, don't worry, yung suggestion niya is a very good suggestion. We do have some upcoming events also with our agency partners. So we'll see if there's anything that can be done about that. Thank you so much. It's a good thing that they get to voice out these concerns, especially since we're talking about a continuously evolving program. Especially since yung concern nila mga OFWs nagbabago din throughout the years, alright? Okay, so I believe we still have one more question. We have a late, okay, sir, go ahead. Hi, Rafi Aing from the Daily Tribune, a business reporter of the Daily Tribune. Sir, for the record, how many Sun Life insured OFWs na po ang on board? And for those na ayaw po mag-avail ng insurance, what are their usual reasons? Or being skeptical or hesitant ng pagkuha ng insurance? Sa kaiikot po namin, sir, kadalasan wala sa budget. Okay, wala sa priority. Okay, so yun nga nakikita natin. And even if you look at the remittance spending, kung saan napupunta yung mga remittance na bakit kanina na kung magkano na every year, a big chunk of those remittances are spent on food and domestic expenditures. Pag tinignan po ninyo yung mga pag-aaral, nasa laylayan po yung health, yung retirement at savings. So nandun po, kaya po matibay kami sa paniniwala ng financial literacy. No? So maliit pa pong porsyento, we have a lot of work to be done pa po pagdating dito. Just wanted to add on your first question. So sa Sun Life po, meron po kami 1.7 million clients. Dun sa 1.7 million na yun, kakaunti pa lang po talaga ang overseas Filipino workers na insured sa amin. Kaya po isa pong oportunidad po ito talaga, itong mga ganitong klaseng programa na tutulong sa mga OFWs to learn more about financial planning. And to give you exact numbers, we have around less than 200,000 overseas Filipinos as Sun Life clients. Now, that doesn't mean na hindi po natatapos yung mission namin. In fact, yan nga po yung nagiging mas maigting yung aming kagustuhan na mas marami po tayong mga kababayan na nagtatrabaho abroad na maging covered at talaga pong napagplanuhan ng kanilang future. Now, having said that, sir, kanina na-mention po ito ni Pastor, at uulit-ulitin ko po, kailangan din po talaga na yung mga miyembro ng pamilya ng OFW ay alam also kung ano yung pinagpaplanuhan ng OFW. Kagaya na lang po kanina na nasabi, pag dumating ang remittance, kadalasan, instead po na napupunta sa savings yung iba, mas nagagastos sa mga hindi naman masyadong essential na pangangailangan.
And so, dito din po kami tumatawag at dumudulog sa mga taga-media to help us actually spread the word about financial literacy. And so, dito din po kami, kaya patuloy din po yung aming pagdulog din sa aming mga partners katulad ng Glass Ople Policy Center kasi kaaktibay po namin sila sa pag-i-ensure na mga OFWs po ay protected. Alright, do you have a follow-up question, sir? Follow-up lang. Yung age range naman, who are those OFWs na on board sa Sun Life? Mas marami ba yung pamilyado or mas marami yung mga single? Actually, sir, ito po yung nakakatuwa din na development kasi po yung mga overseas Filipinos na insured sa Sun Life, karamihan po medyo bata-bata. So for us, it's promising kasi ibig sabihin, nakikita nila yung kahalagahan ng pagpaplano para sa future. Sabi nga kanina ni Estelle kanina, mas maganda na habang nagtatrabaho pa sila sa abroad, meron na silang naiisip sa utak nila na kailangan nila mag-prepare pag mag-retire sila sa Pilipinas. And so, ang gusto po ni Sun Life ay simulan sila habang mas maaga. Kasi ito po yung habang unang pagsampa, naiisip na nila agad na kung ano yung kinikita nila abroad, matatabi na nila para sa kanilang future na pamilya. Alright, thank you very much. I guess we have room for one more question. Go ahead. From the families of migrant workers, and at the same time we do our media work, kakampi online. So kami po mga families kasi, hindi kami naniniwala sa insurance kasi kala namin patay. So patay lang siya. Diba? Parang nakakatawa na yung mamatay. Parang something like that. Siguro, kaya kakunti din yung mga ano, diba? Parang, ano yung pwede natin gawin? Para matanggal sa kanila yung connotation na pag-insurance, ano yan po, para mamamatay na yata, something like that, no? Tapos parang, ano pa yung pwede nating pagsikapan? Kasi na kami, nasa NGO work kami lahat dito sa kanan, at media naman ako kalahati dito. Yung sinasabi mo po na information dissemination, sometimes kasi information dissemination magastos din para sa inyo, di ba? Sana yung, siguro pag-usapan natin, nandiyan naman yung representative natin from the NGO side, ano ang pwede natin gawin para matanggal yung gano'n na klase na connotation sa isipan namin, di ba? Yung mindsetting namin na yung mamatay. Kasi yung nag-iisip natin kaagad, no? Tsaka parang, kanina may pinanggit po kayo na tungkol dun sa pagbalik ng OFW, may ipon siya, paano natin siya matutulungan? Alam niyo yung gano'n? After 5 years, nakabalik na ako, ang puno na ako, tapos na ako sa Sun Life. Parang dapat matulungan din natin sila paano ba ako mag-business. Gano'n, di ba? Magtatayo ako ng ganito, etc. Siguro baka ganun pa rin ba, matulungan natin sila sa gano'n. Lalo na yung families ng migrant workers. Kasi po kami yung bumagastos. Di ba? Wala kami nung nung iniisip na ganyan. Kasi iniisip na kami ang mag-iipon, kami ang may say para makapasok dyan sa ganyang klase. Kahit ako nung ayokong insurance, sabi ko. So yun, siguro pag-usap-usapan pa rin, through them, di ba? Thank you po. Go ahead, ma'am. Sige po, bago siguro yung next question. Totoo po yung sinabi ni ma'am. In fact, even ako na nagtatrabaho sa insurance, pag nalalaman ng mga kaklase ko dati, ng mga sa insurance ako nagtatrabaho, ganun yung yung pag-iisip, no, na insurance para lang sa pagpatay. Meron ka lang makukuha pag mamatay. So gusto mo bang mamatay? Ibang-iba yung mindset pag insurance ng kotse. Sa doon, parang okay lang yan kasi peace of mind. Pag na-disgrasya, pero hindi mo gusto ma-disgrasya. While yung life insurance, hindi siya yung gano'n na parang okay lang yan, peace of mind. Kasi mangyayari talaga siya eh. Unlike sa kotse, pwede hindi siya ma-disgrasya. Pero we all know na lahat talaga tayo pupunta doon. So paano natin yan ina-address? Para hindi siya yung maging hindrance, no? Yung challenge, para hindi tanggapin ng tao na kailangan ko yung pagpaplano. Kailangan kong paghandaan yung something na alam kong dadating talaga. So kami sa Sun Life, kung napansin nyo kanina, yung produkto ng diniscuss ni Sir Carrie, hindi niya binanggit na may death benefit.
pero yung produkto na to ay may death benefit. So hindi tayo nag-focus doon. Tapos meron tayong mga programa na ginagawa, yung Play for Life, so medyo gini-gamify natin, so para mas magaang. And siguro ang makakatulong din, aside from sa ginagawa namin sa Sun Life, yung ginagawa rin ng Ople Center, yung media partners, no, tayong lahat kailangan magtulong-tulong para mabago yung mindset na yon, para papasukin tayo ng tao dun sa ano niya, para makuha natin yung atensyon niya at tsaka natin siya turuan kung ano yung kahalagahan ng financial literacy. Alright, maybe someone from the Plaza Ople Policy Center can answer as well. For me, I think po stories are powerful. Kasi yung ituturo na factual, di nyo masyado matatandaan yan. Hindi rin yan tatago sa puso, sa buto. No? Pero kung yung kwento sa inyo ay storya ng kakilala nyo or someone you care about, I think yon mas matatandaan, mas may chance na mag-iba ang mindset at mas may chance na umaksyon. I'll give you a story para makatulong sa pag-change ng mindset. Sana, no? Tama yung sinabi nila, mas yung mga bata ang mahilig sa insurance at financial literacy. I think partly because our parents also, no? Like yung nanay ko, nung bata pa lang ako, binigyan ako ng Rich Dad, Poor Dad, 14 years old ako, yun ang pinabasa niya sa akin. And therefore, I grew up being interested in personal finance. When I was able to earn money for myself, ang irinigalo ko sa nanay ko, the best health insurance I could find, that I could afford. Kaming dalawa po in-insure ko. Bakit? Kasi nakita ko yung tito ko, who's also kapatid ng nanay ko, nagka-cancer. We had to knock on the doors of government offices to get him admitted into a government hospital. Ano po to anak ng dating senador, naging government official din, pero hindi handa. So we had to raise money every week for his chemotherapy, nanghihingi ng pera, maski ako nagbibigay nung panahon na yon. So, nung nagkaroon ako ng pagkakataon, nagnegosyo ako, kumita ako ng pera, the best health insurance I could afford for myself and my mother, I got. So ako po yung nagtulak nun, di yung nanay ko. Ngayon, yung nanay ko, the next year, my business didn't do so well. Sabi ko, oh ma'am, first year mo, binayaran ko. This year, hati tayo. Ikaw naman. She wanted to cut the insurance. Sabi niya, naku anak, ang ganda ng plan na kinuha mo, pero medyo mahal. So, sinabi niya, anak, sabi niya dun sa ahente, sabi niya, hindi ko naman to nagagamit. Healthy pa ako. So, ayoko na itong bayaran. Naka-auto charge. So, bayad ka agad, di ba? A few months later, she was diagnosed with cancer. And sabi niya, buti na lang. Alam niyo kung magkano po yung babayaran namin kung hindi po siya naka-insure? Unang opera niya, more than 3 million. Doon sa radiotherapy niya, yung tawag ito, radiation. Oo. Kasi ako yung tagalakad ng ako taga-book sa hospital, ako yung taga-make sure na may pera kami to fund for it. Alam niyo po ba sa radiation, kung wala kayong 50% down ng 400,000, hindi kayo makakatuntong at hindi kayo makakapagpagamot. Yung PhilHealth po nakakatulong, malaking tulong po ang PhilHealth, nandito po yata ang PhilHealth. Pero, so make sure na may PhilHealth kayo. But at the same time, hindi rin nyo mako-cover lahat, especially if gusto nyo maging komportable yung mahal nyo sa buhay. Gusto nyo pribado, hospital. Kaya po, ako personally, yung pag-partner namin with Sun Life, personal to for me. Kasi as an only child ng nanay ko, kung hindi ko naisipan, kung hindi ako financially literate, hindi ko naisipan kumuha ng health insurance, nung na-diagnose siya, malaking problema namin. Ang magiging problema namin noon, paano siya magpapagamot, ano lang yung afford namin, anong kailangan namin ibenta dahil kilala niyo po yung nanay ko. I think a lot of the OFWs in this audience know, anong kotse ng nanay ko? Alam niyo yan, 20 years old na kotse dahil nga NGO. So hindi naman kami mayaman na pamilya.
So yun po yung mindset sana na gusto kong isipin. From the mindset of my mother na gastos lang yan, to my mindset as someone that was financially literate, no, na dahil nanay ko din naman nagbigay sa akin ng mga libro for me to learn. Ang pagkakaalam ko is, mas gusto ko nang magbayad nang wala pa akong sakit, nang hindi pa ako retired, hindi pa ako senior citizen. Ngayon na ako maglalagay, habang mura siya, a fraction of the cost lang yung ibabayad ko, kesa sa pagkailangan ko na, wala akong matutukutan. Kasi doon ka na mangangatok at naranasan ko yun, it's not a pleasant experience. Alam niya ng mga taga-NGO, you know this, it's very difficult. Minsan, may nahihimatay na yung OFW, nakapagdala na po ako ng OFW sa government, no? Mahihimatay na po siya, no? Pero wala kasi siyang insurance so we had to wait for the government to help. So let's not let that be our story. Kung kaya pa natin and if we can educate others, no? Even if just to inquire, maski magtanong lang, hindi nyo naman kailangan bumili. Malaman nyo lang what are the options for you, magkano ba yan, magkano bang benefit pag nakuha ko yan, and kung afford nyo na, get it. Para that way, hindi kayo nangangamba. Magkasakit man kayo, magretiro man kayo, matanggal man kayo sa trabaho. So, I think stories are powerful. The more people share about their experiences, the more people share about how financial literacy has helped, save someone's life, has helped make sure na yung anak continues to study even after the death of a loved one. The more change yung story from gastos lang yan to napakalaking tulong yan. Okay, yun na po. Alright, sige, Ms. Carla, you can add some more insights. Okay, there. So add ko lang din kasi maganda yung sinabi ni Estelle, no, na talagang stories will help us break mindsets. Now, I would like to share kay Ma'am po, dalawang storya ng isang kliyente po ni Sun Life. So, ito po, storya ng dalawang marino. Okay? So, ito po si Mr. Chris Vida, dati po siyang marino. Nung nagka-pandemic, syempre hindi siya makasampanan ng barko kasi end contract na. Buti na lang, meron po siyang insurance kay Sun Life. Yung kinuha po niyang insurance kay Sun Life, hindi po yung insurance na pangpatay lamang. So, marami po kaming klase ng insurance. Isa lang po yun sa madami. Yung insurance po ni Mr. Vida, meron pong fund value. So, yung fund value po, nakapag-withdraw po siya dun sa kanyang policy at ginamit po niya yun sa paggawa ng business. Yung business po niya, katulong po ng kanyang asawa, meron po silang maliit na farm lot. So, ginamit po niya yung nakuha niya dun sa kanyang policy to actually help that farm lot grow. So, isa lang po yun sa mga storya ng isang aming kliyente. Meron naman po kami isa ding kliyente, si Jenny at si Jingwell. Si Jingwell po marino din. Yung asawa niya, si Jenny, nurse naman. So, ang maganda po dun sa istorya nila, matagal po silang nag-a-abroad, pero dahil po sa mga policies na nakuha nila kay Sun Life, nakauwi po sila for good. So, yung napag-ipunan po nila, dun sa insurance nila, meron po kasi mga guaranteed benefits yun, at hindi lang po fund value, nagagamit po nila sa pagpaaral ng kanilang mga anak, nagamit din po nila sa pagpagawa ng kanilang bahay. So, ganun lang po yung some of the stories that we've encountered habang nakakausap po namin yung aming mga OFW clients. Alright, thank you very much, Ms. Carla. We have another question here. Total, gumaganda yung diskusyon. Extend natin itong Q&A natin. Go ahead. Good morning po. My name is James. And ang question ko po is this. Yung father ko po is 43 years na po senior. And wala siyang insurance card, nag-start siya ng work. Dahil yung, according to him and to my mother, na yung priority nila is yung education namin plus magkaroon sa yung property. Now, yung father ko po is still seaman po up to now. Dahil sabi nga po niya na hanggat nakakapasa sa medical, sige lang kasi kailangan mag-ipon for both of them, for my mom and my dad. Now, my question is, yung global Pinoy po ba, can I recommend it to my father na
senior citizen. Kasi di ba po, may mga times po, may mga in reality po na may mga OFW na senior kasi nakapasa pa, kailangan mag-work kasi for their future, for the personal and dalawa. So can we recommend global connect to the senior citizen? So, marami pong products si Sun Life, hindi lang naman po itong OFW Health Protect. Pero ang senior citizen, hindi po ibig sabihin na hindi na i-insure ni Sun Life. So, depende po sa produkto. Ang proseso lang po ay, of course, unang-una, kumausap po sa isang Sun Life Financial Advisor. Tapos dun po, kung sabi naman po ninyo ay si father ay healthy, ibig sabihin po ay baka po malaki yung chance niya na magkaroon ng insurance. So, yun po yung unang proseso, kausapin ng isang financial advisor. Yung financial advisor po ni Sun Life, train po sila to do a financial needs analysis. So, ibig sabihin, ang unang tanong po kay Father ay, sa tingin niyo po ba, magkano po ba yung kakailanganin niyo na coverage? So, yung coverage na po yun, magagaling po yun sa pagkukompute ng expenses, ano yung target niyang retirement fund, ano yung target niya na health coverage. Pagkatapos po noon, i-assess po siya kung anong magandang produkto na babagay dun sa kanyang goal. Pagkatapos po ng proseso na yon, ang nangyayari po, syempre kahit katulad ng ibang insurance products, meron pong application. And then yung application po, pag sinabit po sa Sun Life, dun po natin i-assess kung ma-approve siya or hindi sa isang insurance policy. Do you have a follow-up question, sir? Okay, so kumbaga parang very customized and especially catered, no? Is even for senior citizens. Okay, ma'am, you have a question? Sorry ma'am, can we entertain muna natin si ma'am kasi kanina ba rin nag-raise si ma'am? Actually, this is more of a testimonial last question. Okay, I'm Lorliza. I'm 56 years old. I have 5 kids with 2 Sun Life insurance each. Okay, kasi yun yung naging mindset ko na every time mag-graduate sila, yun na yung nire-regalo ko. So, kung kaya nilang bayaran, sila mag-continue. Sabi nga sa parents, siguro din talaga nag-uumpisa. Kung hindi na nila kaya, syempre, sasalo tayo. And me myself, I have 2. Hindi lang insurance, I have 1 na hindi lang importante ng insurance. Meron din sila kasing insurance na pag nagkasakit tayo, yung hospitalization. So, okay, for my question is, ito bang health and financial wellness nila is the same as yung mga insurance natin that has, sabi nyo nga may investment. Tapos yung second question ko is medyo more of myself din na after ko bayaran, kasi diba 10 years yan, after ko siya bayaran, tapos may PUL siya, how much do I need to pay para ma-maintain yung insurance ko pa rin habang kumikita pa rin yung PUL? Okay, so dahil medyo customized na po yun sa inyo, ma'am, siguro tatry ko siyang sagutin na mas generic as possible. Okay. So, sa Sun Life po, iba-iba po yung klase ng insurance. So, may insurance na pangpatay, may insurance na may investment component, may insurance na may guaranteed savings component. So, at meron din po insurance na pang critical illness o malubhang sakit. So, yun po yung 4 na klase ng life insurance. Doon po sa tanong ninyo with regards po VUL, yung insurance na may investment component, depende po yun kung ano yung pinili nyo na fund. So, medyo technical na po ito, pero yung fund kasi, nakatayo po siya sa market movement. So, meaning kung nakikita nyo sa news, yung stock market, yung bond market, nakikita nyo, di ba, very volatile. Now, ito pong VUL, ang goal and objective po talaga nito is mabigyan po ng insurance coverage yung mga policy holders sa maliit na halaga. So, ang ibig sabihin po nun ay ang main objective talaga niya is for insurance coverage. Bonus na lang yung investment component o yung paglago ng pera. Kung maganda po yung market, saswertehin po tayo, ibig sabihin mag-earn po ng fund value. Yun nga lang po, unlike yung ibang insurance natin, hindi po guaranteed yung benefit. No fund value. Pero, kahit hindi po guaranteed yung fund value, ang guaranteed po ay yung insurance coverage na pangpatay. So, yun po yung ibig sabihin ng VUL. Pero kung yung sa kanila, like kasi meron din ako mga OFW na kapatid, ganun din, may portion na napupunta sa investment. So, lahat po ng VUL, ganun po ang klase ng paano nag-work yung produkto po.
short, may VUL option even for the OFWs. Yes. Any OFW can also get for themselves a VUL policy. At maraming salamat po sa istorya niyo na i-share kanina. So in short, para lang din sa awareness ng natin, yung VUL, it's the investment component, no, ng ating mga insurance policy. Insurance plus investment. Okay, ma'am. What? Okay, si Mrs. Stella naman. Sandali lang. Can I just encourage everyone in the audience, lalo na kung OFW kayo, just approach the Sun Life agents to inquire. Hindi mo kailangan bumili, wala namang commitment yan kaagad. Magtanong lang kayo, ano ba yung goal nyo sa buhay? Ano budget nyo? Ganun lang naman po eh. Pag nag-inquire sa agent, sasabihin nyo na kagad, nag-i-inquire pa lang ako hindi ko pa sure kung bibili ako. Pero ito goal ko, ito budget ko, ito edad ko. Para lang mas ma-educate tayo, hindi lang sa generic na kailangan natin mag-ipon. Alam na natin yan eh. Kailangan natin mag-ipon, kailangan natin maghanda para sa retirement. Sabihin nyo na yung goal nyo, sabihin nyo yung kaya yung amount. Tapos alamin nyo lang what's out there. Tapos kung ayaw nyo na makulitan kayo, kasi pili ko yun yung mga takot kaya ayaw mag-inquire. Tama po ako. Sino dito yung kaya ayaw mag-inquire kasi di alam kung afford. Hindi alam kung pwede pa kasi baka senior citizen na ako, overage na ako. Meron pa yun, pangpatay lang yan. Meron pa yung baka kulitin ako after budulin ako, ganyan. So pwede nyo naman sabihin dun sa Sun Life agent na pwede mag-text muna bago tumawag or pwede hintayin nyo na lang na ako yung mag-text sa inyo. Pwede naman sabihin ng ganun. I think mababait naman yung mga Sun Life agent natin sa likod. So I'd like to encourage everyone and as a sign lang din of my own personal commitment, maski ako mag-i-inquire ako sa Sun Life mamaya. Just to know, ano na yung bagong mga products ngayon ng Sun Life. If I were to just recommend, di ba, takot tayo sa pagkapatay, tapos meron pa yung parang, paano naman yung retirement, pag-iipon. Pero huwag niyo po kalimutan yung health. Kasi yung health, usually, yan yung hindi natin na-prepare. Pero mas igaano kayo ng ipon, kung may critical illness kayo, naku, ubus yan. Sa gastos dito sa Pilipinas. So just include that when you inquire with the agents sa likod, with the financial advisors. Kasi di lang naman sila nagbebenta, they will advise you. Ito po yung mga bagay sa budget nyo, sa edad nyo, etc. Okay po? So try nyo lang later mag-inquire if possible. Yun lang po. So based from experience, very respectful ang mga Sun Life agent. Pero yung agent ko mabait, hindi makulit. Diba? Okay. So, also, tama rin yung sabi kanina ni ma'am, invest lang, magtanong lang, wala namang mali kung magtatanong. Diba? Okay, ma'am? Thank you. Gina Espinosa ng kaibigan ng OCDL. Anyway, so yung mga OFW kasi, alam naman natin lahat na meron OWA insurance, may mandatory insurance, tapos yung iba pa pagdating doon sa country of destination, may insurance din, lahat naman yun, may life, may accident, tapos meron din tayong filter dito, Anyway, so, ang sa akin lang, maraming OFW kasi, 2 years of contract. Although, yun na nga, gusto nila mag-invest, etc. Or, kasi napakalaking bagay nito yung health para sa mga OFW. 2 years lang yung contract. Yung iba kasi hindi na nakakapag-renew. Mas marami yung ganun. Kung makapag-renew, kung makaalis na sila ulit, siguro ilang taon pa yung bibilangin. So, ang question lang, meron bang product na para sana pang 2 years man lang sa work at kung paano nila yung makukontinue? Thank you. Yung mga binanggit mo na mga insurance is habang nasa abroad po sila. Ito pong Sun Life OFW Health Protect natin, ito po ay lifetime. So kahit po hindi na sila nagtatrabaho sa abroad, in-force po ito basta nabayaran. So dun sa concern po na 2 taon lang kasi ang kanyang kontrata, so 2 taon yung kita, hindi sigurado kung aalis ulit, sasakay ulit after 2 years. Kaya po dito sa product,
Kasi yan yung isa sa feedback na na-receive namin dun sa mga OFW clients na we co-created this product with. So ang ginawa natin is nagkaroon tayo ng payment option sa produkto na to na papasok dun sa employment contract ng ating OFW. So pag nakausap niyo po yung mga financial advisors namin, mapapakita po nila sa inyo na ano ba yung babayaran ko kung halimbawa 6 months lang yung kontrata, ano yung pwedeng produkto, magkano yung babayaran ko. Paano kung 9 months, magkano naman siya. Kung 2 years, magkano naman siya. So mas maganda po kasi na tulad ng sinabi ni Sir Gary kanina, mabayaran na yung buong policy habang may regular income pa siya habang nasa abroad. Ngayon kung maliit yung na-avail niya nung una, kasi yun lang yung kaya nung habang 2 years na dun siya, pwede naman po na dagdagan niya sa susunod. Pwede ganon, padagdag ng padagdag, mag-umpisa na. Kasi ang insurance din po, mas mura yan habang bata pa at habang malusog pa. Bueno, we have a follow-up question. Salamat ulit. Yun nga yung concern ko, 2 years yung contract na sasabi nyo nga may package para dyan. Tapos sabi nyo pwede na i-continue. So paano, pwede na i-continue after 2 years kung ilang taon na siya, kunyari after 3 years kung di siya nakaalis. So pwede lang niyang i-continue. Para madagdagan yung kanyang investment. Yung plan kasi ma'am, babayaran nyo siya, limited time lang nyo siya babayaran. Tapos ang coverage niyan up to age 100 na po. So yung up to age 100 yung produkto na to, basta bayaran na po siya. Bayaran na po siya. 6 months, 9 months, 2 years. Pag na-fully pay na po yun, kahit wala na siyang babayaran, up to age 100 na po yung kanyang coverage. So, ayun sinabi ko po na kung maliit lang yung unang kaya, so nabayaran niya na po, 2 years, nabayaran niya, covered na yon, up to age 100, sa susunod na alis, dagdagan, para lumaki ng lumaki yung kanyang total na coverage. So if for example, dun sa first 2 years, hindi niya nabayaran, for example, ng buo yung policy, pwede pa rin niya i-continue kahit hindi siya, halimbawa, sumampa ulit. Pwede rin po, kaya lang ang iniiwasan nga sana natin is may binabayaran pa siya, tapos wala siyang income. Okay, go ahead. Unahin muna natin si ma'am and then we go to you, sir. Okay. Dr. Anita Santos, OFCs, Overseas Family Circle po. Since po may Financial Wellness Day tayo, sana po makipag-partner ko ang Blast Ople at kayo po sa OWA. Kasi NCR po kami, binababaan po kami ng financial literacy, hindi namin magamit. Mas maganda po siguro, kung gusto nyo ng awareness, itap nyo po OWA. Kasi kami mga nanay, kami po mismo ang magkakat, kasi kami pinadadala ng pera eh. So, ang OFW mismo, hindi nagbibigay ng ganyan. Sa amin po pinadadala yung pera, kami po ang magbabayad. So, dapat sa amin po ipaliwanag. Kung pwede lang po yun. Tapos, isa pa na lang po. Tama po si Ma'am Estelle. Yung anak ko rin po, in-insured din po ako. Sabi ko kasi sa mga anak ko, ayoko po nang mamatay ng mahirap. Yung pinapang po na ganon, ayoko nun. Pagkasabi ko po nun, ang anak ko po, in-insured ako. And yung bunso kong anak, nasa sunlight po. You want to answer? Reacting lang dun sa suggestion to partner with OWA. I don't know if Sun Life would be willing, but we're very blessed na yung bagong OWA administrator is a good friend of the Ople Center and is also, ang dami yung ideas. So I think that is a possibility. Thank you for the suggestion. We would be more than happy, of course, to educate more families. Actually, yun yung ang ganda sinabi kanina ni Sir Kari in his speech,
na dati personal financial literacy lang tayo, pero the more that we've been doing partnerships with Sun Life and the more that we've been doing financial literacy talks, rine-request talaga sa amin by seafarers, by land-based, sana yung pamilya namin ang turuan nyo. Kasi kami yung kumakayod, sa kanila napupunta yung pera. Pag uwi namin, minsan wala nang natira. Yun. So, game na game naman po tayo dyan. Maraming salamat sa suggestion. And hopefully, we'll be able to come up with some programs like that in the near future. Okay, we have room for one more question. I'm Pastor Jerry Labonete. Meron din kami mga OFW ministry sa Hong Kong with Pastor Giro, mga nakalipas, at sa Dubai din. At ako ay nagpapasok din sa Pasay. Most of our members are OFW and seaman. At tanong ko lang, yung follow-up question ko lang doon, kung sakaling nakahulog ka na, kalimitan kasi ng contract, mga 2 years, at yung mga seaman naman, mga 9 months lang, nakahulog ka ng 9 months o kaya 2 years, maglalapse ba yung hulog mo, makakancel o mababoid yung payment? Ano po, ito mas maganda rin may explain maigi ng financial advisor. Pero may mga payment terms tayo na ina-offer. Kung ang kinuha po ni OFW is 6 months na payment term at nakumpleto niya yon, fully paid na siya. Hindi na po maglalapse after 6 months. Ngayon, kung ang kinuha niya naman po ay 2 years, and then after 6 months, tumigil siya ng pagbayad. Meron po mga non-forfeiture options, medyo technical, meron po tinatawag na gano'n dito sa insurance policy, dito sa produkto na to, na meron siyang cash value, guaranteed cash value, na pwedeng magamit. May mga option siya kung mag-reduce na lang ba yung coverage niya para, tas wala na siyang babayaran. So may mga ganong options po ang policy. Meron din naman na maglo-loan na lang muna ba dun sa cash value ng policy niya at the time na may po siya para matuloy niya yung pagbayad. So pag napunta tayo sa ganong scenario, you talk to your Sun Life advisor, you talk to our client service center, and we will give the clients kung ano yung options na pwede niya gawin sa policy. Hindi po siya automatic maglalapse, basta may value po na yung kanyang policy. Kasi kung 6 na buwan versus 2 years, most likely baka may value na po yun. Depende po rin siya kung ilan na yung nabayaran. Baka gusto rin nilang malaman kapag ba nag-lapse, nag-a-approve ba yan ng penalty or interest? Okay. Ang unpaid na premium po, usually po yun, nag-aano siya ng penalty. So kaya bago mag-lapse, pag nag-lapse kasi wala na po talaga yun. Hindi na i-reinstate mo na yun para mag-enforce again. Bago tayo dumating sa punto na mag-lapse yung policy, kausapin na po natin yung ating advisor or ang Sun Life para malaman na po natin yung options. Ayaw natin na masayang. Of course, lahat tayo ayaw natin na masayang yung nabayaran. Alright, thank you very much to everyone, to our media partners and to the NGOs and to our other partner organizations for all of your questions. And thank you, of course, to our guests, very insightful answers this morning. And with that, we officially conclude our program. Again, we would like to thank all our